Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Charlie Tipait. Shoutout kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Bigla. Matapos yumanig ang pader sa ibaba, huminto ulit ito, at tuluyang bumagsak. Hinawakan ni Han Sanchen si Ivory sa isang kamay, at sa bahagyang paggalaw ng kanyang tunay na enerhiya sa ilalim ng kanyang mga paa, halos hindi niya mapabagal ang bilis ng pagbagsak nilang dalawa. Pagkatapos noon, dahan-daang bumagsak ang dalawa mula sa ibaba, halos kapareho ni Ivory noong nakaraan, isang pinakamadilim na espasyo ang lumitaw sa harapan nila. 3,000, nandito na. Nagmamadaling bulalas ni Ivory. Sumimangot si Han Sanchen, naamoy ito ng mahina, at agad na umiling, talagang hindi ito tama dito. Sa susunod na segundo, iwagayway ang iyong kamay. Isang kalasag ng enerhiya ang bumalot sa kanilang harapan. Gamit ang maskara ng enerhiya, agad na naramdaman ni Ivory na mas madali ang kanyang paghinga. Ang lugar na ito ay hindi isang lugar, ngunit isang espasyo. Sabi ni Han Sanchen, space. Tumanggaw si Han Sanchen. Eksakto ang espasyo. Bukod dito, ito ay katulad ng uri ng espasyo sa singsing ng imbakan. Bakit sa tingin mo? Nagtataka si Ivory. Ngayon ko lang naamoy, at halos walang hangin dito. Kung sasabihing walang oxygen, maipaliliwanag na marami ang nakakulong dito, kaya normal lang na ipaliwanag ang kakulangan sa oxygen, tapos may isang punto na hindi niya maintindihan. Carbon dioxide. Kapag ang mga tao ay huminga ng oxygen, natural silang naglalabas ng carbon dioxide. Ayon kay Ivory, marami na siyang nakitang nakakulong dito dati. Kaya, saan napupunta ang carbon dioxide na inilalabas ng napakaraming tao? Wala sa kanila ang mga master ng Taoism, at natural na kailangan nilang huminga ng normal. Kaya, ito ay kakaiba. Ang mga kalasag ng enerhiya na nakita mo noong panahong iyon ay dapat na isang uri ng mga kalasag na proteksyon na ibinigay sa kanila ng mga taong ito ng maaga. Ang layunin ay hindi lamang upang hatiin ang mga ito sa mga bagay na tulad ng greed at ayusin ang mga ito dito, ngunit din upang hayaan silang magkaroon ng isang bagay na makakapidyo sa kanilang paghinga. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Han Sanchen, sa palagay ko ang dalawang alon ng mga tao sa labas ay malamang na madismaya at bumalik. Kung tama ang hula ni Han Sanchen, hindi dapat masyadong malaki ang katawan na katulad ng storage space. Sa kasong ito, ang pagsisikap na hanapin ang pagkakaroon nito sa Chanmo Castle ng Nouda ay katumbas ng paghahanap ng karayom sa isang haystack. Iligtas muna natin ang mga tao. Sabi ni Ivory. Tumanggaw si Han Sanchen, gumalaw ang enerhiya sa kanyang kamay, at saglit, tila walang gumagalaw sa paligid, ngunit sa katunayan, lumalakas ang hangin, at gumagalaw ang undercurrent. Sa nakakatakot na kapangyarihan ni Han Sanchen, walang problema na hikayatin ang mga ito. Hindi nagtagal at maraming sphere ang nakitang lumilipad patungo sa gilid na ito sa kadiliman. Gayunpaman, halos kapareho ng nakita ni Ivory noong nakaraan, ang mga tao sa bawat globo ay halos mapurol, kahit na nasa tabi nila sina Han Sanchen at Ivory, tila hindi nila ito nakikita. Si Ivory ay hindi naniniwala sa kasamaan at inabot at inalog ito sa harap ng kanilang mga energy shield, ngunit hindi pa rin sila tumugon. 3,000, paano nangyari ito? Hindi kaagad nakasagot si Han Sanchen, ngunit pinagmasdan niyang mabuti. Sa ibabaw, ang mga taong ito ay tila hindi patay. Bagamat wala silang mga Diyos sa kanilang mga mata, may liwanag. Malabo ang mga mata ng mga patay. Sa pag-abot niya, isang bakas ng enerhiya ang dahan-daang tumagos sa hadlang ni Han Sanchen. Habang unti-unting binabalot ng enerhiya ang hadlang, tila may naiintindihan si Han Sanchen. Sa loob, dapat sobrang yelo.
Sabi ni Han Sanchen. Ang mga taong ito ay agad na na-freeze ng isang taong may napakababa, na parabang. Mayroon ding isang uri ng likidong nitrogen sa lupa. Maaari nilang i-freeze ang mga bagay sa isang iglap, at ang mga bagay sa loob ng mga energy shield na ito ay halatang mas malamig at mas nakakatakot kaysa sa likidong nitrogen. Walang anuman ang mga bastard na ito. Ibig sabihin, ni-freeze nila ang mga babaeng ito na parang mga frozen goods, ilalabas kapag kailangan nila, at ilalabas kapag hindi nila kailangan. Oo, nakakulong ang mga bilanggo, at mayroon pang isang mangkok ng bigas sa bilangguan. At ang mga taong ito, umiling si Han Sanchen, mas mababa lang siya sa mga baboy at aso. Ivory, umalis ka, at sisirain ko ang mga hadlang na ito. Napakaraming tao. Kung sabay nilang masira ang kanilang mga energy shield, ang temperatura dito ay agad na babagsak sa matinding lamig. Natakot si Han Sanchen na masaktan si Ivory. Matapos lumayo si Ivory dala ang energy shield, ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at ang apoy sa kalangitan ay agad na isinakripisyo sa kanyang kamay. I-flip patagilid. Bang bang bang. Tulad ng isang taong nagwalas ng isang hanay ng mga bote ng beer, sa tunog ng pagkabasag, lahat ng mga kalasag ng enerhiya ay nabasag sa ilalim ng itim na gas. At sa buong madilim na espasyo, biglang bumaba ang temperatura sa isang nakakatakot na lamig. Storytelling channel sa YouTube. Kahit na may proteksyon ng energy shield, naramdaman ni Ivory ang nakakagigil na sakit sa isang iglap. Ang enerhiya na orihinal na walang makaakit ng pamumuhunan ay natakpan din ng mga pagsabog ng yelo sa isang iglap. Nag-aalalang tumingin si Ivory kay Han Sanchen, at biglang nakita na si Han Sanchen ay parang isang iskultura ng yelo. Si Ivory ay nagmamadali, ngunit nang siya ay aalis na, narinig niya ang tunog ng mga ice cubes na nabasag mula sa ice sculpture. Kaagad pagkatapos, ang mga ice cube sa katawan ni Han Sanchen ay ganap na nabasag, at bahagyang niyugyug ni Han Sanchen ang kanyang katawan, hinalog ang lahat ng ice slug sa kanyang katawan. Nang makitang maayos na siya, nakahinga ng maluwag si Ivory. Pero maya-maya, natulala na naman siya. Dahil kahit na ang lahat ng mga enchantment ay nasira at ang napakababang temperatura ay inilabas kaagad, ang mga tao sa loob ay hindi unti-unting nagising gaya ng kanilang naisip, at halos hindi sila nagbago mula sa dati. 3,000, paano nangyari ito? Sinulyapan siya ni Han Sanchen, hindi nagmamadali, inalis sila ng mga taong iyon, dapat mayroong isang espesyal na paraan upang i-unfreeze sila, kabilang ako sa demolisyon ng malaking kita. Kaya, kung gayon, ano ang gagawin, nasa panganib ba sila? Hindi naiintindihan ni Ivory na ang biglaang paglusaw ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng mga tao nang hindi inaasahan anumang oras. Alam ko, kaya hindi ako ganap na walang ingat. Kung dinudurog lang ni Han Sanchen ang yelo, hindi siya gagamit ng Heavenly Fire, kundi isang direktang pinahusay na bersyon ng Burning Silent at Heavenly Fire. Nais lang niyang patatagin ang proseso ng lasaw upang dahan-dahan silang umangkop sa mga pagbabago sa temperatura. Kasabay nito, para sa kapakanan ng kaligtasan, palaging binibigyan sila ni Han Sanchen ng isang layer ng nakakagalit na proteksyon. Gayunpaman, napakadilim dito kaya hindi sila makita ni Ivory. Kung walang aksidente, dapat silang gumising kaagad. Ivory, sa tingin ko ang taong una nilang nakilala ay ikaw, na mas mabuti kaysa sa akin. Ang mga babaeng ito ay matagal nang nakakulong dito, at nakaranas sila ng mga kakilakilabot na bagay noon na walang nakakaalam. Kung biglang may kakaibang lalaki na tatayo sa harapan nila, siguradong magpapasigla ito sa kanilang mga ugat. Magiging maganda rin ang kanilang mood swings. Si Ivory ay isang babae, at dapat na mas maayos ang sitwasyon. Tumango si Ivory, nagpapasalamat kay Han Sanchen para sa mga babaeng ito ang dapat gawin ng isang ginoo. Si Ivory ay nakatayo sa harap ng mga babaeng ito, habang si Han Sanchen ay umatras ng husto. Makalipas ang halos 10 minuto, ang huling layer ng hamog na nagyelo na halos hindi makilala sa mata ay ganap na natunaw sa mga babaeng ito, at ang true chi na ibinigay sa kanila ni Han Sanchen upang protektahan sila ay naglaro din sa oras na ito. Dahan-dahan silang tumagos sa balat ng mga babaeng ito, at pagkatapos ay hinayaang unti-unting umayos ang kanilang mga katawan sa kasalukuyang temperatura. Hindi nagtagal, maraming babae ang natauhan, nang walang kahit katiting na saya o pananabik, tumingin-tingin lang sila sa paligid nang walang magawa.
May takot sa mga mata niya, pero mas namamanhid. Lahat, mahinang sabi ni Ivory. Ang tunog na ito ay talagang napakabanayad, ngunit natakot lamang ito sa isang grupo ng mga kababaihan na manginig, na nakatingin kay Ivory na may takot sa kanilang mga mukha, at maraming tao ang hindi napigil ang umatras. Gayunpaman, sa sandaling siya ay umatras, nakita niyang walang laman ang kanyang katawan, at lalo siyang nagpanik. Biglang naging magulo ang team na dati ay magaling. Mga ate, huwag kayong matakot, hindi kayo pwedeng mahulog dito. At hindi ako masamang tao, nandito. Ako para iligtas kayo, sa isang salita, ang unang kalahati ay hindi nagpapatatag sa sitwasyon, ngunit ang pangalawang kalahati ay direktang nagpapatatag sa sitwasyon, iligtas, ikaw, nandito ka para iligtas kami, engkanto ka ba ate? Ang ganda-ganda mo dapat, hindi ka ba talaga nagsinungaling sa amin, nandito ka ba talaga para iligtas kami, great, naligtas na tayo sa wakas, isang grupo ng mga tao ang tuwang-tuwa at umiyak sa tuwa, maghiliw nang umiti si Ivory sa lahat, huwag mag-alala, mga kapatid, narito talaga kami para iligtas kayo, ang pangalan ko ay Ivory, at hindi ako isang immortal, nang bumagsak ang mga salita, lumingon siya si Han Sanchen at ang aking asawa, nandito kami para iligtas ka ng magkasama, pagkatapos ng ganoong cycle. Hindi nataranta ang mga babae matapos makita si Han Sanchen, at maraming babae ang bahagyang tumango sa kanya, na itinuturing na nagpapasalamat. May ilang kababaihan din na nakakita sa gwapong anyo ni Han Sanchen, at hindi napigilan ang pagkislap ng paghanga sa kanilang isipan. Sa oras na ito, biglang gumalaw si Han Sanchen. Habang lumilipad siya sa langit, maaari talaga siyang umindayog at bumagsak na parang ulan sa langit. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi nahulog sa mga batang babae, ngunit sa itaas ng kanilang mga ulo, unti-unting tumataas at nagpapatatag sa isang halon na katulad ng kapaligiran. Sa ilalim ng siwang na ito, ang oxygen ay sapat at ang temperatura ay angkop, at lahat ng naghihintay ay parang naliligo sa sikat ng araw at simoy ng tagsibol. Pinaginhawa mo ang kanilang mga damdamin, ang mga kalasag ng enerhiya na ito ay maaaring tumagal ng halos kalahating oras, hahanap ako ng isang labasan. Lumapag si Han Sanchen at bamulong sa tenga ni Ivory. Tumanggaw si Ivory. Kaagad pagkatapos, umalis si Han Sanchen. Sa bilis niya, sa loob lang ng ilang minuto, lumipad na siya sa hindi malamang distansya. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang minuto, huminto si Han Sanchen. Karaniwang lumipad siya sa isang malaking bilog, ngunit sa kasamaang palad, ang paligid ay halos pareho, at tila walang labasan. Sinubukan ni Han Sanchen na kontaken ang maliit na itim na patpat, ngunit nang makapasok sa madilim na espasyong ito, ang kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't isa ay ganap na naputol. Ito ay dahil isa itong puwang na ganap na nakahiwalay sa totoong mundo. Ang ilan ay katulad ng mga singsing sa imbakan, ngunit naiiba. Kung kailangan mong makahanap ng tumpak na salita, natatakot ako na ito ay ang kombinasyon ng singsing na imbakan at ang bilang ng mga araw sa 8 Desolations. Hindi ito kasing advanced ng 8 Desolate World, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa storage space ng storage ring. Sa kagustuhang makaalis dito, walang ideya si Han Sanchen. Dragon, may mas magandang paraan pa ba? Hindi ka naman kakainin ng halimaw na yan, di ba? Sa kahihiyan, naisip ni Han Sanchen ang Magic Dragon. Pagkatapos ng lahat, ang taong iyon ay isa ring demonyo, at halatang mas madaling makibagay kaysa sa kanyang sarili sa pinakamadilim na kapaligirang ito, at pagkatapos ng lahat, ang matandang bagay na ito ay nabuhay ng napakaraming taon. Ang buhok ay mas mahaba kaysa sa kanyang sarili, hindi banggitin ang kaalaman. Ngunit walang tugon mula sa lalaking ito sa isip. Halika, ano ang sitwasyon? Talaga bang kinain ng lava monster na iyon ang lalaking ito? Hindi dapat. Kung tutuusin, overlord-level character din ang lalaking ito. Bagaman maaaring hindi talaga siya ang kalaban ng halimaw na lava, hindi siya dumighay ng walang anumang pagtutol. Matapos kainin ang lava monster, talagang binibigyang pansin ni Han Sanchen ang sitwasyon sa kanyang katawan. Ang kinatatakutan ay baka magkaroon ng away ang dalawa. Ngunit sa buong panahon, ang katawan ay payapa. Of course I'm fine. That monster is all thinking about messing with you. Paano ba naman ako maliit na hipon? Nang maisip ni Han Sanchen na may hindi inaasahang bagay tungkol sa dragon at hindi siya umimik, mahina na naman ang boses ng lalaking ito. Ano? Utang ang apelyido mo.
Hindi ako naghahanap ng gulo o hindi para sa iyo, galit ka pa ba? You can't let two tigers in a flash, hindi mo ba naiintindihan? Bigla mo siyang pinapasok, ano ito? Kay Lola, ang susi ay hindi tigre ang tingin niya sa akin. Nang marinig ito, halatang natigilan si Han Sanchen saglit, at pagkatapos ay tumawa siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, na-depress ang lalaking ito dahil hindi man lang siya minamaliit ng halimaw ng lava, at hindi man lang siya nakitang karibal, kaya hindi niya ito inaway mula umpisa hanggang wakas. Sa pagiging minamaliit, ang taong ito ay napakatampok. Hindi ikaw bata, nilunok ko na ang dugo ng demonyo kong dragon. Fuck, paano ako mahuhulog sa ganoong field? Kahit na napakabangis niya, hindi ako vegetarian. Maldito na sabi ni Molong. Sumimangot si Han Sanchen, nakikinig sa iyong tono, mukhang kilala mo ang halimaw na ito. Damn, hindi ko lang siya kilala. Kilala ko kung sino siya kahit maging abo na siya. Pero, hindi ko akalain na naging ganito talaga ang lalaking ito. Sa simula, hindi ko siya nakilala. Sino siya? Kumunat ang noo ni Han Sanchen. Biglang huminto ang dragon, at tila napagtanto na mali ang sinabi niya. Sa sumunod na segundo, hindi na siya nagsalita. Kahit na magkasunod na magtanong si Han Sanchen, ito pa rin ang nangyari. If you don't tell me, so be it. I'm someone who won't let it go if I don't figure out anyway. I'll keep insomnia, and then I won't have the heart to do things. Sa ganoong estado, kung sasampalin ka ng kahit sinong kaaway, huwag mo nang isipin iyon. Mamuhay ng mag-isa, naglaro din si Han Sanchen bilang isang rogue. Pagkatapos ng mahabang paghinto, naiinip ang dragon, gusto mo lang malaman. Oo, si Han Sanchen ay matatag at matatag, ang lalaking ito ay isang malaking boss na hindi alam kung kailan, paanong hindi gustong malaman ni Han Sanchen, sabihin mo sa akin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!